Narito na ang mga mainit na balita at impormasyon ngayong linggo. Very satisfactory overall agency rating. Nakamit ng pamahalaang lungsod. Mga tanggapan nito, top performing office rin sa serbisyo publiko. Mga parangal at pagkilala sa mga San Joseño, bumuhos sa unang linggo ng Pebrero. Kahandaan, kaligtasan at kalusugan isinusulong ng sanggunian. Pagtutulungan ng ehekutibo at lehislatibo, nagsusulong ng mas epektibong serbisyo. At kauna-unahang Intersectoral Basketball League, umarangkada na. Iba't ibang kupunan, nagtagisan sa basketball court. Mula sa New Government Center, Narito na ang Sa public hearing ng Dragon Reform Bayanhan ng mga Sanoseño, ng mga tumagat. At kwento ng tagumpay. ito ang Balitang San Joseño. Magandang San Joseño, ngayon ay Biyernes, ika-6 ng Pebrero taong 2026. Ako po si Brian Ocampo at ito ang Balitang San Joseño. Very satisfactory. Ito ang natamong grado ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte para sa taong 2025. Patunay ng mahusay na pamamahala at tapat na serbisyo publiko. Kasabay nito, isinagawa ng San Jose del Monte City Police Station at iba pang tanggapan ang ceremonial destruction ng mga nakumpiskang iligal na tambutso bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kaayusan at kaligtasan sa lungsod. Yan at iba pang mga kaganapan sa report ni Emery Day. Sa pangunguna ni Mayor Florida Ate Rida Robes, nagtipon-tipon ang mga pinuno ng bawat tanggapan ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte nitong Martes, February 3 para sa Year-End Assessment and Commitment Signing ng Department Performance Commitment Review o DPCR targets para sa taong 2026. Pinaunahan ni City Planning and Development Coordinator Regina de los Reyes ang pagbabalik tanaw sa mga naisagawa at naipatupad ng mga serbisyo at proyekto ng city government sa nagdaang taon. Iprinisinta rin ng CPDO ang mga gradong natamo ng bawat departamento. Isa na rito ang Office of the City Legal Service na nakamit ang 4.99 rating at ang pinakamataas na grado sa lahat ng tanggapan. Lahat ng pumapasok dito, sigurado ko merong mabibigat na problema. So itong opisina, kaugnay nito bilang intentional yung pagsaserbisyo sa mga San Joseño, very welcoming ang opisina doon sa mga nangailangan ng tulong na legal. Then yung teamwork ng opisina ay lahat ng kanilang respective tasks ay delineated talaga. Alam ng bawat isa mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. So we work in synergy, ika nga. Ikatlo, syempre, hindi naman ito magagawa lahat ng hindi magaling ang namumuno. Wala lang iba kundi si Attorney Martin Meñez. So kaya siguro sa mga nakaraang panahon, maganda rin yung rating ng City Legal Office. Bilang isang kawani ng gobyerno or public servant nga, nasa isip natin palagi na tumulong sa ating mga kababayan kahit ano man ang posisyon natin. Dahil dito, muling nakamit ng pamahalang lungsod ang overall agency rating na 4.62 o very satisfactory para sa taong 2025. Patunay ito na laging iniaangat ng bawat kawani at lingkod bayan ang kalidad ng serbisyo para sa bawat mamamayan. I am confident that with the dedication I see in this room, we will not only meet our targets, but exceed them. We hope that yung ating mga gagawin ngayon, yung ating mga papakinggan ngayon, isabuhay natin to the operations of our offices, our departments, para sa isang mas maganda at mas mabuting pagseserbisyo sa ating mamayan.
Dala ang inspirasyong ito, sumailalim din sa commitment signing ng DPCR target para naman ngayong 2026 ang mga department heads bilang simbolo ng kanilang pangako na mas pagbubutihin pa ang paglilingkod para sa mga Sanoseño. In everything that we do, there's always a goal and a vision. And when you have this goal in your life and a vision as a leader, not just an ordinary employee, you tend to believe that I can do it because you have this goal and timeline in your life. I've heard from Reggie, you've got 4.6% as a performance rating. Congratulations, all of you. Today, as I witness our signing, we will be acting as one family, one department, for a goal and a vision. Set your goals, set your visions in each department, and surely I will be with you. Pinangunahan ni Mayor Ate Rida Robes ang ceremonial destruction ng confiscated open pipe and modified mufflers nitong Martes, February 3 sa Barangay Sapang Palay proper. Ang pagsira ng mahigit 1,000 iligal na tambucho ay pinangasiwaan ng San Jose del Monte City Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Rayson Bagain at ng City Traffic Management Sidewalk Clearing Operations Division o CTM Squad na pinamumunuan ni Director Roberto Esquivel. Ito ay bahagi ng pagpapatupad ng RA 4136 o ang Land Transportation Code at sa ilalim ng Section 34 nito ay mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng modified muffler o pipe sa mga motorsiklo at sasakyan. Kaya patuloy na paalala ng mga otoridad na sumunod sa mga umiiral na batas, maging responsableng motorista at laging isaalang-alang ang kaligtasan ng bawat isa. Sa paninindigan ng pagpapatupad ng batas na ito sa mga kapayapaan o katahimikan ng community ay pinaalala namin sa lahat ng motorista na hindi pinahihintulutan ang legal na pagbabago sa mga motorsiklo na ito o muffler. Hindi ito optional ang pagsunod sa batas kung hindi ito ay batas. Marami pong salamat. Very glad na ito po ay nasimulan na po natin ngayon at sana po mabigyan ng aral ang mga taong pilit na nag-iingay sa ating gabi, minsan sa umaga pa, minsan pagdating ng alas 4, alas 5 ng hapon, dito po sa Barangay Minuyan sa tapat ng City College ay nagkakarera na nagdudulot ng aksidente. So ako po bilang inyong punong lungsod, hindi po porke ako'y babae, hindi ko po titindigan ang ganitong mga pagkakamali at pagkukulang. Sa inyo po muli, sa ating pong sahani ng ating kapulisan at of course to our local government unit, I'm very happy to thank the Lord dahil binigyan kayo ng lakas ng loob, lasang pangakatawan para ito po ay maiayos. Tambucho no more na napakaingay sa lungsod ng San Jose del Monte. Sa pagpasok ng buwan ng Pebrero, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadama ng alagang kay ganda na programa ni Mayor Ate Rida Robes sa bawat pamilyang Sanoseño. Nitong February 2 at February 3, inihatid ang serbisyong may libreng gupit, hair treatment, hair color at masahe sa kabuuang 160 residente mula sa Barangay San Rafael 2 at San Rafael 5. Layunin ng programang ito ni Mayor Ate Rida na magkaroon ng time out ang mga Sanoseño mula sa kanilang mga araw-araw na gawain at makapaglaan ng oras sa sarili. Kasama si Jello Darantinaw at Narlen Mabanglo, para sa Balitang Sanoseño Express, ako si Emray Dig, Public Information Office. Sa 31st regular session ng Sangguniang Panglungsod, isinulong ng Konseho ang kaligtasan, kalusugan at patuloy na serbisyo sa bawat mamamayan. Ang buong kwento sa report ni Emray Dig. Sa lingguhang pag-aaral at pagsusuri sa mga ipapasang resolusyon at ordinansa, laging katuwang ng Sangguniang Panglungsod ang ehekutibong sangay ng pamahalaan, ang iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaang lungsod.
Sa 31st regular session na pinangunahan ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga nitong February 4, nakasama ng mga konsihal bilang resource speaker si City Disaster Risk Reduction and Management Officer Gina T. Aison upang talakayin ang adoption ng mga disaster preparedness plans kabilang na ang Public Service Continuity Plan upang masiguro hindi lang ang kahandaan ng lungsod sa mga sakuna kundi pati na rin ang walang putol ng mga pangunahing serbisyo para sa mga Sanuseño. Tinalakay po dito sa ating PSCP yung mga clusters na dapat pong mamahala pag nagkaroon po ng disaster. Nagkaroon po dito ng category, meron pong non-health mission office. Yung non-health mission office, particular po ang titignan nila yung serbisyo ng administrative, then yung health mission office, yung welfare naman po ng ating mga kababayan. Nakasaad din po dito, ano ba yung mga strategies na pwede nating gawin pag nagkaroon ng disaster na hindi magkakaroon ng hampering ng ating services. And of course, nakapaloob din po dito, sino-sino po yung mga tanggapan na dapat kasama sa continuity core team na magsisigurado na ang public service sa San Jose del Monte ay hindi maaantala. Isinulong naman ni Dr. Rosel Tolentino ang pagpasok sa isang Memorandum of Agreement upang madagdagan ng mga espesyalista sa ospital ng lungsod ng San Jose del Monte sa pamamagitan ng PhilHealth. May mga machines na po tayo, kagaya po sa ating gastroenterologist, meron po tayong endoscopy po doon. Meron din po tayo, pwede po tayong mag-colonoscopy din po. So, may mga, like ophthalmologist po, may gamit po tayong machines. Marami po tayong pasyente sa hospital na nangailangan ng mga procedure na dapat gagawin ng mga espesyalista. Samantala, sa 31st regular session din isinulong ang draft ordinance na kumikilala sa husay na ipinakita ng mga Sanoseño Paralympians sa ginanap na 13th ASEAN Para Games sa Thailand. Tinalakay rin sa sesyon hindi lang ang mga resolusyon at ordinansa ng pamahalang lungsod, kundi pati na rin ang pagpapatibay ng mga kapasyan at ordinansa ng mga pamahalang barangay. Dito napag-usapan ang pagpasa sa annual budget ng mga barangay at iba pa sa kanilang mga ipinatutupad na batas na nagsisiguro sa kapayapaan, kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Kasama si Jeff Andrade para sa Balitang Sanoseño, ako si Emery Dig, Public Information Office. Mga parangal ng pamahalaang lungsod at mga natatanging San Joseño kinilala sa unang flag raising ceremony ngayong Pebrero. At City Information Division ng Malolos, Bulacan, nagsagawa ng benchmarking activity sa lungsod ng San Jose del Monte. Yan at iba pang mga kaganapan sa Balitang Sanoseño Express ni Narlen Mabanglo. Puno ng tagumpay na sinimula ng mga kawani ng pamahalaang lungsod ang unang Lunes ng Pebrero sa isinagawang flag raising ceremony nitong February 2. Sa New Government Center grounds, nagsama-sama ang mga kawani na pinangunahan ni Mayor Aterida Robes, kasama si Congressman Arthur B. Robes, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga, department heads at mga national government agencies. Kasunod nito, sa pangunguna pa rin ng punong lungsod, binigyang pagkilala naman ang mga natatanging Sanoseñong nagtagumpay at nag-uwi ng karangalan sa lungsod, kabilang ang mga September 2025 Philippine Bar Examination passers, mga atletang lumaban at nagwagi sa mga kompetisyon sa iba't ibang panig ng mundo, gayon din ang tagumpay ng mga Child Development Centers o CDC sa lungsod sa nagdaang accreditation at assessment nito at mga tanggapan ng pamahalaang lungsod sa mga sertipiko at plake ng pagkilalang natanggap nito. Nagpapasalamat din ako sa mga tao na sumusuporta sa amin. O kagaya nito sa ating LGU, sa city government na lalo na kina mayor. Ever since po kasi tuloy-tuloy ang support sila nila sa akin. So sa mga ganitong pagkakataon na motivate po kami na lalo sa amin na to do our best. Kasi given the chance or opportunity na ganito is pakita mo yung best mo. Kumbaga, ito na yung mga pagkakataon din to showcase your talent, your ability, skills, so everything. So yun, nagpapasalamat lang po ako sa lalo-lalo sa ating city government, sa ating mga kababayang San Joseño na tuloy-tuloy na sumusuporta sa amin. At sana tuloy-tuloy lang din po yung pagbibigay ng support sa mga
athlete, lalo na yung mga kabataang mga atleta natin. So, well, sa aming sector din, ano, sa persons with disability na they given also the chance na kumbaga yung equality, yun naman ang pinakamahalaga doon eh. Mabigyan din natin ng inspirasyon yung mga kapatid natin mga may kapansanan to join o to lumabas sa kanilang mga comfort zone to showcase their talent or their ability. Kaming mga daycare workers ng San Jose del Monte ay nagpapasalamat po kay Mayor Ate Rida at kay Congressman Arthur Robe sa kanilang full support po sa daycare centers at sa mga daycare workers. Simula pa po noon na siya ay naglingkod, marami na po siyang naipatay yung daycare centers para po sa mga bata po dito po sa San Jose del Monte. Kapag po meron tayong mga magagandang daycare centers, mas ganado po mag-enroll po yung mga parents and yung bata din po, mas na-enjoy po nila yung facilities po. Fulfillment po na kapag may mga bata po kaming, especially ako po, kapag may mga bata po ako noon na nakikita ko po ngayon na nasa mga honors, yan, isa po yun na masarap po talaga sa pakiramdam. And also po yung support po ni Mayor sa amin po, sa mga trainings po, siya rin po ang katuwang niya po si Ma'am Weng Gugulan. Pinangunahan din ni Mayor Ate Rida ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na opisyal ng Tanglao Business Club, City Council on Culture, Arts and Tourism at mga newly appointed at promoted city government employees. Ang ating daycare centers ang pinagsisimula ng talino at galing ng mga bata. This is where we mold our children, the foundation that we really need in the advanced learning that we have today. Kung hindi maayos ang mga batang ito mapapalaki at mabibigyan ng tamang edukasyon at values, mapapaliwala ang lahat ng ito. Ang dalangin ko sa ating mga daycare teachers, and I salute you from the bottom of my heart. Alamin. Binisita ng City Information Division ng Pamahalaang Lungsod ng Malolos ang Pamahalaang Lungsod ng San Jose del Monte para sa kanilang benchmarking activity nitong Lunes, February 2 sa New Government Center, Barangay Dulong Bayan. Magiliw silang sinalubong ni Public Information Officer Brian Ocampo kasama ang mga piling kinatawa ng Barangay Public Information Officers o BPIO ng lungsod kung saan kanilang ibinahagi ang mahalagang gampanin nito sa paghahatid ng mga napapanahong balita at impormasyon sa kanilang mga barangay bilang katuwang ng CTPIO. Ang kanilang pagbisita ay magsisilbing instrumento upang mas epektibong maihatid ang balita sa kanilang mga mamamayan sa tulong ng mga BPIO ng Malolos. And I really got inspired because I really strongly believe yung tungkol dun sa pagtutulungan, yung pagiging katuwang ng bawat barangay sa pagpapalaganap ng mga tamang impormasyon, no, sa bawat komunidad. Kaya napili namin yung San Jose del Monte because they've already established a strong network, no, pagdating sa BPIO. Dahil naman sa pagkilala sa mga San Joseño BPIOs ng ibang bayan at lungsod sa Bulacan, magsisilbing inspirasyon pa ito sa mga opisyales at miyembro ng samahan upang pagbutihin ang paghahatid ng balita at impormasyon sa kanilang barangay. Nakaka-proud po, no, bilang parte ng BPIO po ng San Jose na may iba pong mga city na pupunta sa atin para malaman, makakuha ng mga ideas, ganun, para sa sinisimulan nilang mga proyekto. At malaking bagay po yun sa amin bilang drive namin as BPIO na pag-usahin pa namin yung trabaho namin sa info dissemination at pagpapatibay ng relasyon ng ating mga mamamayan sa ating pamahalaan. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad ay nagkakaroon ng palitan ng mga kaalaman at best practices ang mga local government units upang patuloy na makapagbigay serbisyo sa mga mamamayan, katuwang ang mga BPIO sa paghatid ng tama at napapanahong balita at impormasyon. Patuloy ang pakikiisa ng Pamahalaang Lungsod sa pamamagitan ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO sa Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Program na naglalayong masiguro na malinis ang kapaligiran, higit lalo ang mga daluyan ng tubig na dumediretso sa Manila Bay. Katuwang ang pamahalaang barangay ng Gumaok West, national government agencies at volunteers, sama-sama silang nagwalis at nagpulot ng mga kalat at tuyong dahon bilang bahagi ng weekly cleanup drive.
Kasabay nito, nagkasari ng cleanup drive sa iba't ibang barangay sa lungsod bilang pagtalima na rin sa ipinapatupad na Basura No Way program ni Mayor Ate Rida Robes na naglalayong mabawasan ang kalat sa paligid, maisulong ang responsableng pagtatapon ng basura at maitaguyod ang kalusugan ng bawat pamilyang Sanosenyo. Kasama si Jello Darantino para sa Balitang Sanosenyo Express, ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Orientation workshop para sa implementation of population and development programs for fiscal year 2026. Dinaluhan ng mother leaders at lingkod lingap sa nayon. At 2026 Schools Division Athletic Meet nagsimula na. Yan at iba pang mga kaganapan sa Balitang Sanosenyo Express ni Narlen Mabanglo. Napuno ang City Athletic and Recreational Center ng mga kabataang atleta mula sa elementarya at sekundarya na handa nang magpakitang gilas sa iba't ibang larong pampalakasan sa pagbubukas ng 2026 Schools Division Athletic Meet nitong Miyerkules, February 4. Pinangunahan ni CSJDM Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas ang formal na pag-uumpisa ng kompetisyon na may temang Arya, Mahusay at Mabuting Atletang Sanosenyo. Ating karangalan bilang champion sa palarong pambansa. And with that, as I said, siniguradong ganap ang suporta ng ating mahal na Mayora at Congressman Ate Rida at Congressman Arthur Robes. Take that challenge kasi ang paniniwala namin, tunay kayong magaling. Dumalo rin sina Assistant City Administrator for Youth and Education Eliziel Cantimbuhan at City Councilor Noli Concepcion bilang mga kinatawa ng pamahalaang lungsod sa pamumuno ni na Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes upang ipaabot ang suporta sa mga kabataang kalahok ngayong taon. Silbi at magagamit ng ating mga kabataan para po sa pagpapahusay upang sa gayon ay hindi lamang tayo gumaling sa level ng lungsod ng San Jose del Monte kundi kilalanin ang ating pong galing, ang galing ng bawat kabataang Sanosenyo sa provincial level, sa national level and even sa international level. The spirit of sportsmanship dapat po ay nasa ating lahat. Sa ating mga young athletes, siyempre, laro lang, enjoy nyo lang ang moment. And definitely, walang panalo, walang talo. Lahat tayo ay dadaan talaga sa magandang experience, no? And also sa lahat ng ating mga coaches and trainers, thank you so much. And of course, sa ating mga school head, na talaga namang mas masigasig pa sa mga young athletes natin ngayong umaga. So muli, congratulations and God bless us all. Higit sa karangalang maiuuwi sa mga kompetisyong gaya ng Schools Division Athletic Meet, hangad ng pamunuan at ng pamahalaang lungsod ang kaligtasan ng bawat manlalaro habang itinataguyod ang disiplina, teamwork at sportsmanship sa mga kabataang Sanosenyo. 200 mother leaders at LLN o Lingkod Lingap sa Nayon mula sa unang distrito ng lungsod ang sumailalim sa orientation workshop para sa implementation of population at development programs for fiscal year 2026 nitong Miyerkules, February 4 sa New Government Center. Sa pangangasiwa ng City Population Office na pinamumunuan ni City Population Officer Violeta Cadiz kung saan ilan sa mga paksang ibinahagi sa mga dumalo ay ang population data, demographic surveillance report at pag-update ng household profiling system. Itong orientation ng mga mother leaders at Lingkod Lingap sa Nayon ay yearly ginagawa namin to. At the start of the year, meron kaming ginagawang orientasyon to update them. Ano ba ang dapat nilang gawin for the whole year? Ano ba yung mga bagong programa na ibinababa ng pamahalaang lungsod na pwede natin silang makatulong since sila kasi yung ating mga kasama na naglilingkod sa bawat barangay. So sila yung makakatulong natin sa bawat programa with regards sa population, with regards sa household profiling, what services ang pwede nating ibigay sa mga pamilyang Sanosenyo. Bilang mga katuwang ng pamahalaang lungsod sa paghahatid ng serbisyo sa mga Sanosenyo, patuloy ang suporta
suporta ng pamahalaan upang mas mapaunlad ang kakayahan ng mga mother leaders at LLN sa lungsod. Kahit matagal na akong LLN, ibig sabihin, nire-refresh po namin yearly tungkol sa orientation. Na-apply po namin sa aming mga ginagawa sa monthly report. Lalo na sa monthly report po kasi importante po talaga yun na maayos po yung pagre-report namin. Tungkol naman din sa mga pinapaliwanag, lalo na sa datos sa atin sa city population, kailangan po talaga na-update po siya monthly, hindi po siya yearly, dapat monthly po. Para na-monitor po natin yung bilang ng tao na dumating at umalis, namatay at mga bagong silang o newborn. Formal nang nanumpa bilang mga ganap na non-governmental organizations sa lungsod ng San Jose del Monte ang 11 samahan nitong Miyerkules, February 4 sa City Convention Center. Mismong si Mayor Florida Robes ang nanguna sa oath-taking ng kabuuang 145 officers ng mga NGOs na magiging katuwang ng pamahalaang lungsod sa paglulunsad ng mga programang nakatuon sa pangangailangan ng bawat sektor sa San Jose del Monte. Karagdagang 80 Sanoseño ang naserbisyohan ng programang Alagang Kay Ganda ni Mayor Ate Rida Robes sa pagbaba nito sa Barangay San Rafael 1 nitong Miyerkules, February 4. Hatid ng programa ang libreng masahe, gupit ng buhok, hair color at hair treatment na talaga namang nagpaganda at nagparelax sa mga residente. Nagpapasalamat po kami kay Mayor Ate Rida Robes at sa ating Congressman Arthur Robes sa kanya pong binibigay na munting handog sa aming mga kabarangay. Ito po ay malaking tulong sa aming barangay at sa aming mga mamamayan dito po sa San Rafael 1. Magpapatuloy ang pag-arangkada ng Alagang Kay Ganda sa iba't ibang barangay sa lungsod upang maiparamdam ang alagang may malasakit para sa kalusugan at kapakanan ng pamilyang Sanoseño. Para sa Balitang Sanoseño Express, ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Hilig sa basketball ba kamo? Nagkakasundo dyan ang mga Sanoseño. Kaya naman ang pamahalaang lungsod, inorganisa ang kauna-unahang Ate Rida's Cup 2026 Intersectoral Basketball League para itaguyod ang pagkakaisa at sportsmanship. Ang masayang mga tagpo sa opening day, tinutukan ni Jello Darantinaw. Usapang palakasan o sports, lalo na't basketball yan, ang mga Sanoseño hindi aatras dyan. Ganyan lang naman kahilig sa basketball ang mga Sanoseño, mapabata man o matanda, kahit magkakaiba pa ng sektor, trabaho at forte sa buhay. Kaya naman sa kauna-unahang pagkakataon, sa inisyatibo ni Mayor Ate Rida Robes, inorganisa ng pamahalang lungsod ang Ate Rida's Cup 2026 Intersectoral Basketball League sa pangangasiwa ng City Youth and Sports Development Office o CYSDO. Magandang Sanoseño, narito po tayo ngayon sa City Sports Complex kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ating masasaksihan ang pagbubukas ng Ate Rida's Cup 2026 Intersectoral Basketball League kung saan mismong ang punong lungsod ang nagsimula ng programa upang pagbuklurin at mas patatagin pa ang ugnayan ng iba't ibang mga sektor sa ating lungsod. Pinangunahan ng punong lungsod ang ceremonial toss sa opening day ng naturang kompetisyon na ginanap sa City Sports Complex, Barangay Minuyan Proper, Martes ng gabi nitong February 3. Nakasama niya rito ang ilang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga, City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza, Assistant City Administrator for Youth and Education Eliziel Cantimbuhan, CYSDO Head Luis Gutierrez at CYSDO Supervising Officer Christopher Asibal. Ito po naman ay para sa lahat ng iba't ibang mga sektor ng ating lungsod na sa oras na ito ay papapakita ng ating pagkakaisa at suporta sa lahat po ng mga adhikain at mga programa dito sa ating lungsod. Sa inyo lahat, good luck sa different sectors na kabilang dito sa ating ISBL League. Nakita nyo, the usual palaro natin, may age bracket, may 18, ba? Ito
merong junior, senior. Dito ngayon, nakikita lang natin ng bawat organisasyon, bawat sektor ng ating pamayanan ay may pagkakataon na ipakita ang kanilang lakas sa palakasan o sa sports ng basketball. Ating pong pagkakaisa at sa ating pong magiging pong pagkalaro, sana po ay nandun po yung camaraderie, pagkipagkaibigan at unity ng bawat isa. With that, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. 28 koponan para sa 39 under at 40 plus division na mula sa iba't ibang sektor, samahan, mga pribadong kumpanya at organisasyon ang kumasa sa naturang Intersectoral Basketball League. Bawat sektor ay may kanya-kanya ring naggagandahang mga muse na nagpatalbugan sa pagrampa at talent portion na lalo pang nagpaingay at nagpainit sa City Sports Complex. Layunin ng kauna-unahang Intersectoral Basketball League na mas pagbuklurin at patatagin ang samahan ng mga Sanusenyo mula sa iba't ibang sektor sa lungsod sa pamamagitan ng palakasan. Excited naman ang mga koponan sa kanilang unang sabak, hindi lang para manalo kundi upang makalaro rin ang mga kaibigan at kakilala nila mula sa ibang koponan. Very much excited po, syempre, at very proud kami na represent ang aming division, ang school division ng San Jose del Monte, DepEd, no? At we're very proud na nagkasama-sama kami, makikita kami ng ibang mga kakilala rin namin na naglalaro ng basketball. Nervous, sir. First time kasi namin makalaro ng gantong event. Good luck na lang po. Bigay na lang po yung magandang laban. Medyo nakaka-excite. Parang gusto na namin maglaro. Good luck lang. Excited po kami talaga kasi halos parang after office talagang nagtitraining kami. Pinupursige namin ng best namin. Kaya good luck. Galingan natin, bigay natin ang bawat lahat ng lakas natin. Good luck sa team. Alia! San Joseño! So actually kasi marami na talaga nagre-request nito years ago na. So every time na meron tayong mga programs like interbarangay, intercollegiate, so yung mga constituents natin, nagre-request talaga sila, no, na pansinin din yung mga sectors like yung mga companies, no, so yun talaga. So kaya tayo since last November, pinag-isipan natin to. Objective natin nito is yung objective din ng ating mahal na mayor, no. Siyempre, ang mayor natin hindi lang gusto niya kasi siyempre ang San Joseños physically fit, no, at hindi lang yan, gusto niya kasi even yung ating mental health, no, is napapangalagaan. So yung sports kasi isa yan sa way, no, para tawag nito maano yung stress natin, di ba? So siyempre minsan from 8 to 5, busy ka sa trabaho, may overtime, no? So ito naman, after ng trabaho nila, tuwing hapon, may mga games tayo, no? So after ng trabaho, basketball naman. Sa huli, nagningning ang ganda, talento at galing ni DepEd CSJDM Muse Jasmine Lagco habang wagi naman bilang Best in Uniform ang Toyota San Jose del Monte. Samantala, pinainit ng CSJDM Rising Stars 25 under at 39 under ang court sa kanilang exhibition game kung saan dikitang naipanalo ng koponan ng CSJDM Rising Stars 25 under ang first game sa score na 98-95. Unang sumalang naman sa intersectoral game ang koponan ng SK Federation kontra PNP Bowlers kung saan nanaig ang lakas ng SK Federation sa score na 104-83. Patuloy na aarangkada ang mga laro sa mga susunod na araw mula February 4, alas 5 ng hapon sa iba't ibang mga basketball court sa lungsod hanggang sa Grand Finals na inaasahang magaganap sa Marso. Makikita ang buong detalye ng mga laro sa official Facebook page ng City Youth and Sports Development Office. Ay, magandang hapon po, pamilyang Sanusenyo. It's alas 6 na po ng gabi at simulan na po ng ating Intersectoral Basketball. Ito po ay kasama, of course, ng programa ng ating Leaders Cup. At masaya po ako muli dahil magkakasama-sama po tayong lahat para po sa isang malusog at higit sa lahat malakas sa pangangatawan sa pamamagitan ng basketball na ito. Sa lahat po na nandito ngayon, maraming salamat sa inyong pagtugon at sa ating of course, Sir Luis,
Sir Topper at Ma'am Sel, maraming salamat for convening this wonderful basketball game. God bless everyone and thank you. Good luck! Teka muna, manood kayo ha. Bye! Katulad ng sinasabi sa theme song ng Ito ang Liga ng Atridas Cup 2026 Intersectoral Basketball League, o pensa o depensa, bilog ang bola. Iba-iba ang magiging hamon ng buhay sa bawat isa. Ngunit dahil sa nagkakaisang diwa at interes sa ginagawa, sayo man o hindi ang bola, ang tagumpay ay makakamit ng bawat isa basta't sama-sama. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinao, Public Information Office. Narito ang iba pang mainit na balita at impormasyon ngayong linggo. Sa muling pagbaba ng Barangay Care Caravan ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte, inilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa Sapang Palay National High School nitong Biyernes, February 6. Bukod sa mga serbisyong hatid ng mga tanggapan ng city government, naghatid din ng serbisyo ang PhilHealth at ang COMELEC na nagsagawa ng special registration for the youth para sa mga mag-aaral ng naturang paaralan. Nasa 800 estudyante mula sa junior at senior high school program ng SPNHS ang natulungan ng COMELEC CSJDM na maging rehistradong botante. Abangan ang pag-arangkada ng Barangay Care Caravan sa iba't ibang bahagi ng lungsod na layong ilapit ang mga serbisyo at programa ng pamahalang lungsod sa bawat San Joseño. Bumisita sa lungsod ang mga kinatawan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Regional Office 1 sa pangunguna ni Assistant Secretary Johnson Domingo para ilatag ang panukalang pabahay na itatayo sa lungsod nitong Biyernes, February 6. Pinangunahan ng sangguniang panlungsod ang Committee Hearing on Laws, Rules, Ordinances and Privileges na pinamumunuan ni Councilor Noli Concepcion upang talakayin ang panukalang pabahay kasama ang DSUD. Nakasama rito sina SP Committee on Housing Chairman Councilor Celso Francisco, Councilor Briggs Abela, Councilor Benji Acibal, SP Secretary Attorney Antonio Andres Jr. at iba pang mga kinatawan mula sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan. Mula sa Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng Pamahalaang Nasyonal, nais ng DSUD na maibaba ito sa mga lokal na pamahalaan katulad ng lungsod ng San Jose del Monte sa pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes upang maging katuwang sa pagsasakatuparan ng programa. Trabaho po ng DSUD na magbigay ng pabahay para sa ating mga kababayan, mga Pilipino walang bahay. So ito ngayon, yung kasama sa programa ng ating mahal na Secretary Jose Aliling Jr. na magpatayo ng rental housing dito sa San Jose del Monte. Noon napuntahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ito, kaya itinutuloy ho natin ang pagtatayo para sa mga constituents ng San Jose del Monte. Opo. Ang pondo po manggagaling po doon sa DSUD, doon sa escrow po. So wala pong alalahaning pondo ang San Jose LGU. No, ito po'y para sa nilalayo ng ating pong pamahalaang lokal sa pangunguna ni Mayor Rida na magkaroon ng pabahay para sa o murang pabahay para sa ating mga kababayang San Joseño. So sa pamagitan na isinagawang pagdinig ngayon ay nabigyan ng linaw ang mga kinakailangang paghahanda ng ating pong lokal na pamahalaan upang ang pangarap ni Pangulong BBM sa pamamagitan ni Mayor Rida, ni Congressman Arthur at ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan ay may isa katuparan. Sa patuloy na pagbaba ng alagang kay ganda sa iba't ibang barangay sa lungsod, naipadama sa 80 residente ng Barangay Santa Cruz 4 ang serbisyong may malasakit hatid ni Mayor Ate Rida Robes nitong Huwebes, February 5. Sa likod ng mga magagandang buhok at maayos na pangangatawan ng mga nahandugan ng programa ay ang mga masisipag na working staff ng alagang kay ganda na araw-araw ay masayang naglilingkod sa kanilang mga kababayan. Para kay Rain na 2 taon ng bahagi ng alagang kay ganda at kay Tess na magtatatlong taon ng katuwang sa pagpapaganda sa mga San Joseño, sulit ang araw-araw nilang paglilingkod dahil sa mga ngiti at pasasalamat na sukli ng kanilang mga naserbisyohan. Napakaraming best experience na nahita ko po rito at naramdaman ko dito po sa Alagang Kay Ganda. Unang-una na po yung mga senior citizen na nilalapagan po namin dito. Sobrang nakakatuwa, nakakabilib, tsaka po nakaka-overwhelm po sa pakiramdam na paglilingkuran po namin sila. May mga ngiting lumalabas po sila sa aming team ng Alagang Kay Ganda.
Bawat baba namin sa barangay na pinupuntahan namin, ma'am, halos lahat namin naikutan na ng bawat barangay at yung iba nabalikan na rin namin, ma'am. Sa programang Alagang Kay Ganda ni Mayor Ate Rida, talagang masaya, may galak sa puso ng bawat mamamayang San Joseño na nabababaan namin at higit po sa lahat, talagang may sinseridad, may puso at may sayang maglingkod sa taong bayan. Bukod sa gupit, hair color at hair treatment, may libreng masahe rin na alok ang programa para makapag-relax ang mga residente sa kanilang mga araw-araw na gawain. Sobrang silang natutuwa. So natatats din po kaming mga masahista. Pag ganyan po yung mga naririnig namin sa aming mga naging customer sa masahe. Ang ramdam na ginhawa at kagandahan ng bawat San Joseño ay lalong nagiging posible dahil sa mga taong araw-araw ay handang maglingkod upang isakatuparan ang hangarin ni Mayor Ate Rida na makapaglaan ng oras para sa sarili ang bawat mamamayan. Pinangunahan ng City Tourism Office sa pamumuno ni Senior Tourism Operations Officer Roberto P. Ramirez Jr. ang pagsasagawa ng Tourism Development Planning Workshop sa City Convention Center nitong Huwebes, February 5. Dinaluhan ng iba't ibang tourism-related organizations ang nasabing programa upang katawanin ang bawat sangay ng sektor ng turismo sa lungsod. Kabilang sa mga organisasyong dumalo ay ang Council on Culture, Arts and Tourism o CCAT, ang City-Related Establishment Society and Tourism o CREST, ang Guild on Responsive Education for Area San Jose del Monte Tourism o GREAT, Yapak Tour Guides at Tanglao Tour Guides Association. Dumalo rin ang mga kinatawan ng pamahalang lungsod mula naman sa City Planning and Development Office, City Budget Office at City Engineering Office. Pangunahing layunin ng nasabing workshop ang masusing pag-evaluate sa 2023 to 2025 Tourism Development Plan at pagbalangkas ng isang bagong Tourism Development Plan para sa taong 2026 hanggang 2028. Layon din itong mas mapalakas pa ang sektor ng turismo at masiguro ang sustainable na programa para sa mga susunod na taon. Kasama sina Narlen Mabanglo at Seth Zamora. Para sa Balitang San Joseño Express, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. At yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, San Joseño. Manatiling nakatutok sa Public Information Office para sa iba pang mainit na balita at impormasyon. Ako po si Brian Ocampo at ito ang Balitang San Joseño. Magandang araw, Area San Joseño.